What's up guys? Hello and welcome back dito sa part 5 ng ating Windows Server setup. Okay, so kahapon yung nai-upload ko is yung about quota. So naglagay tayo ng quota sa mga shared folder ng IT at ng HR. Okay, so for today's video, ang gagawin naman natin ngayon is yung file screening. Okay, so pakita ko sa inyo. Open ko yung File Server Resource Manager. Ito yung quota management natin kahapon, 'di ba? And then dito sa file screening, yung file screening nito is ginagamit natin to or features to ni Windows Server na para i-allow or i-block natin yung mga specific file type na pwedeng i-save ni IT dun sa dito sa demonstration natin ni IT at ni HR dun sa kanilang shared folder. So dito sa Windows 11 punta ako, meron akong prepare dito ng mga file. So yung file type natin is MP4. Tapos yung .exe, .cmd, PNG, JPEG, tsaka yung AVI file. So nakalagay naman na dito kung ano yung gagawin natin sa kanila. So example lang to. So sa MP4 file natin, restrict. Hindi natin i-allow na i-save to dun sa shared folder nila. Yung syempre itong exe natin, WinRAR, hindi rin pwede. Yung CMD, hindi rin pwede. Yung PNG naman, i-allow natin. And then sa JPEG, restricted din. Tapos dito naman sa yung AVI file natin, .avi file, ano natin to, i-allow natin. So, punta na tayo sa Windows Server. Wala nang paligoy-ligoy pa, configure na natin. So, pakita ko yung file screen template. Ito yung mga template na pwede natin gamitin. So, pwede kayo gumawa ng sarili nyo dyan. Yan. Pero sa demonstration na to, gagamitin na lang natin itong mga default na to. May konting edit lang tayo na gagawin. So, punta akong file screens, right click, create file screen. So, yung sa HR, yan, sa HR folder, um, mag-define tayo, custom, and then, may dalawang screening type rin yan. Yung parang sa quota, yung hard quota and soft quota. Dito naman, active screening. So, ito, restricted talaga. Talagang hindi sila makakapag-save ng file na pasok dun sa naka-block or sa category na restricted. Passive screening, ito naman yung magre-restrict tayo ng file type na isi-save na pwede nilang i-save dun sa HR folder tsaka sa IT folder pero ma-allow sila. I-allow nila i-save, ma-allow silang ma-save yung files na yon para ma-monitor natin. Kunwari meron tayong tinitiktikan na employee na mahilig mag-download at mag-save dun sa shared folder nila. Pwede natin tiktikan yun dahil magsisend yan ng email sa atin. Which is wala pa. Wala pa tayong email. So ngayon, event logs ang gagamitin natin. So, ang gamitin natin, active screening. So, ang pipiliin ko is audio file, executable files, and image file. Okay, so may konting edit lang tayong gagawin. Unahin natin si audio files. Edit natin. So, hanapin natin si AVI. Ito si AVI file. Naka-include kasi siya sa mga mabablock na file na audio and video file. Ano siya, included siya. So, i-remove natin siya and then ilalagay natin siya sa files to exclude .avi. Yan. So, add natin. Okay na yon. So, sa executable files, wala din natin i-edit dahil yung mga to, i-restrict talaga natin. Sa image file naman, edit natin. Hanapin natin dito si PNG. Yan, si PNG. Remove natin. Exclude natin siya sa mga mabablock na image file. So, okay. And then, okay na lang din natin. And then sa, wait, yung event logs, check natin para titingin tayo sa event viewer ng server, Windows Server. So, okay. Wag na natin i-save. Do not save. Yan, okay. So, ito na yung ating file screening. So, ngayon, ipunta tayo kay Windows 11. Naka-login ako as HR. Tapos, puntahan ko yung mga files na to. So, unahin natin si MP4. So, naka-restrict daw siya. Pag kinapi ko to, right click,
more options, copy. Tapos punta ako ng HR folder. Paste ko siya. Yun. You need permission to perform this action. Then punta tayo dito sa server. Punta tayo ng tools, event viewer, tapos custom views and administrative events. So ito, double click natin. And user, the network club HR attempted to save shared folder /HR folder video underscore mp4. Asa na yun? Video underscore mp4. Ito, yan, di ba? Restrict that mp4 to HR folder on the DC01 server. This file is in the audio and video files file group which is not permitted on the server. Diba? Meron tayong notes or logs na monitor natin. Then, ito naman, executable files. Copy ko na silang parehas. Copy. Punta ako ng HR. Paste natin. Yun. Hindi pwede. Hindi tayo pwede mag-save ng mga executable files. Okay, so next natin, ito, yung PNG. Naka-allow yan. So, copy natin yan. Dapat papasok yan doon. Copy. Paste. Yun. Pasok yung PNG natin. Kasi, in-exclude natin siya sa image file na mga naka-block. Itong photo, syempre, restrict. Copy ko na. Control-C ko na. And then, paste. So, negative. Hindi natin masisave yung JPEG. Ito namang .avi file na audio and video. Copy ko. Paste ko dito. So, dapat papasok to. Yun, pasok. Yan yung mga files na inalaw natin na masave sa HR folder and IT folder. Okay, so ganun din naman ang kalalabasan niyan sa IT account or sa IT folder. Hindi na natin uulitin para hindi mahaba yung video. Okay, so next video guys, yung continuation natin is yung pag-install na nung Tingin ko yung pwede na siguro natin i-install yung Exchange server natin. Yun, siguro yun na. Mag-proceed na tayo sa Exchange server natin. Okay, so yun lang guys. Maraming salamat.